Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Ako ang mabuting pastol." Niyalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa palibhas ay hindi siyang pastol at hindi kanyang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya palibhasa ay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako na may nakikilala nila. At inialay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayon magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha nito sa akin kusa ko itong binibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ano po ang tingin natin sa mga taong iba sa atin? Ibang relihiyon, ibang paniniwala, ibang buhay, ibang ginagawa sa ating mga ginagawa. Others nga po ba ang tingin natin sa kanila? Iba talaga o kapatid pa rin ang turing natin sa kanila? Kung minsan o kadalasan ay naglalagay po tayo ng imaginary line sa pagitan natin at ng mga tao na iba sa atin. Imaginary kasi hindi naman obvious, hindi naman natin nakikita, pero naipaparamdam natin sa kanila as to the way we look at them, the way we relate with them. Because usually, bagamat nandun pa rin ang respeto natin sa kanila, mas mataas ang tingin natin sa ating sarili kaysa sa kanila. Ito ang dahilan kung bakit madali para sa atin ang pintasan sila, ang questionin ang paniniwala nila, ang ginagawa nila, ang kutsain sila, ang tuksohin sila, ang pagkatuwaan sila. Worse, hindi sila nagiging una sa ating priority. Halimbawa, pagdating sa tatanggapin sa trabaho, kahit sila ay kwalipikado, pagdating sa pagtitiwalaan sa negosyo, kahit mabuti naman, maganda naman ang record ng mga ito, at pagdating sa tutulungan, kahit na sila ang pinaka-nangangailangan, ay hindi po maganda yan. Hindi po gusto ng Diyos yan. Hindi natutuwa ang Panginoon dyan. Sa ating unang pagbasa ay narinig po natin ang pagtatanggol ni Pedro sa kanyang ginagawang pagministeryo, paglilingkod, pakikitungo sa mga hindi Hudyo. Alam po ninyo kasi, ang mga unang Kristiyano primarily ay mga Hudyo sapagkat Hudyo si Kristo at Hudyo ang kanyang mga disipulo. Alam naman po natin ang pakikitungo ng mga Hudyo sa mga hindi Hudyo. May bias sila against them. Mataas masyado ang tingin nila sa kanilang sarili at mababa naman sa mga hindi Hudyo. Unfortunately, kahit na sila'y tagasunod na ni Kristo, kahit na sila'y mga Kristiyano na, dala-dala pa rin nila ang imaginary line na ito. Ito ngayon ang binabasag ng Panginoon sa pamamagitan ni Pedro. Sinabi ni Pedro sa kanila na kumukwestiyon sa pagministeryo niya sa mga hindi Hudyo, hindi ako may gusto nito, kundi ang Diyos. Sinabi pa niyang bumaba ang Espiritu ng Diyos, ang Espiritu Santo sa mga hindi Hudyo. Kung papaanong bumaba ang Espiritu Santo sa kanila, yung Pentecostes, sa kanila ng mga Hudyo, sa kanila ng mga disipulo ni Kristo, upang stress lamang ni Pedro ang napakahalagang katotohanan na pantay-pantay silang lahat, Hudyo man at hindi Hudyo, sa paningin ng ating Panginoong Diyos na si Jesucristo. Something na kino-confirm ng ating Panginoon mismo sa ating narinig na ebanghelyo sapagkat dito po ay sinabi niya patungkol sa mga hindi Hudyo. Mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangang sila ay alagaan ko rin. Take note hindi niya sinabi patungkol sa mga hindi Hudyo, may mga kambing ako o may mga kambing dyan kasi hindi sila Hudyo, so hindi sila tupa. Ang sabi ng Panginoon patungkol sa mga hindi Hudyo, sila rin ay aking mga tupa na kinakailangan kong tulungan. Hindi sinabing
Tutulungan ko kapag may time. Tutulungan ko kapag okay na sila, nagpa-convert na sila. Hindi eh. He also considers them as His beloved sheep, worthy of His grace, worthy of His help. Kaya po dito ay maliwanag na hindi lamang nilalampasan, hindi na lamang hinahakbangan, kundi binubura pa ng Panginoon ang imaginary line na yan sa pagitan natin at ng itinuturing nating mga iba sa buhay natin. Kahit pa imaginary line lang yan, gusto ng Diyos na erase yan sa ating isip at sa ating kalooban. Sapagkat tayong lahat ay mahal niya. It's just that may mga nahuli sa atin na makilala siya, may mga nahuli na magbago. Pero it doesn't mean na tayong mga nauna, kung tayo man ang nauna, tayo na ang mas angat, tayo na ang mas love niya, at tayo na ang mas may karapatan sa kanya. No, hindi pwede yon. Huwag nating isipin na ganon, sapagkat hindi yon ang kaisipan ng Panginoon. Kaya pakialis po natin sana ang bias natin against sa mga taong itinuturing nating iba, sa mga hindi Katoliko, sa ibang paniniwala, sa mga hindi lingkod ng simbahan, sa mga hindi nagsisimba, sa mga hindi pa nagbabago. Huwag natin silang ituring na iba. Kasi hindi lamang po tayong anak ng Diyos. Sabi nga natin madalas, sila rin. So hindi sila iba, hindi sila anak sa labas. Tayong lahat ay anak ng Diyos. Besides, walang isang uliran at matinong magulang na magnanais na ang isang niyang anak ay magkaroon ng bias against sa isa niya pang anak. Kahit na ang anak niyang ito ay pasaway at puro problema ang binibigay. Ito ang dahilan kung bakit laging sinasabi ng isang ulirang magulang sa kaniyang anak na matino na intindihin, unawain, patawarin ang kanyang anak na pasaway, ang kanyang anak na pasakit ulo. Hindi para konsintihin ito, kundi para mabigyan pa rin ng tsansa na makapagbago. Sapagkat in the end, ang pinakagusto siyempre ng isang magulang ay ang magkaisa ang lahat ng kanyang mga anak at maging mabuti ang lahat ng kanyang mga anak. Mas lalong ganito ang pagnanais ng Diyos na magkasama-sama tayong lahat ng mga anak niya at magkakapatid sa kalangitan alang-araw at gumagawa siya ng paraan para diyan. Sabi ko nga nung isang beses sa aking sermon, kapag tayo ay sa kasalanan, hindi lamang niya tayo hinihintay na magbago, gumagawa siya ng paraan upang tayo makapagbago. Kaya hintayin lamang natin yung mga kapatid natin na nahuhuli kaya sa atin. Hindi po pwede naman din talagang hindi mangyari na ang lahat ng mga anak ng Diyos ay mapunta ng kalangitan, na ang lahat ng mga tupa ay mapunta sa isang kulungan sa kulungan ng Diyos, sa kandili ng Diyos. Lalo pat sinasabi rin talaga sa Ebanghelyo na darating ang pagkakataon na may mga sasabihan ng Diyos na lumayo kayo sa akin, kayo mga nagsisigawaan ng masama. Well, kung mangyari man yan, ang ina-expect ng Panginoon sa atin ay hindi tayo ang maging dahilan ng paglayo ng iba niyang mga anak na dapat nating ituring na hindi iba sa atin. Huwag tayo ang maging dahilan ng hindi pagbabago, ng paglayo ng kapwa natin sa Panginoon. Sapagkat ang isa sa pangunahin nating misyon at katungkulan bilang mga Kristiyano ay hindi ang ilayo kundi ang ilapit ang ating kapwa sa ating Panginoong Hesukristo. Isipin po ninyo na ang Panginoon na mismo ang lumalapit sa kanila para baguhin sila, tapos ilalayo natin ang Panginoon sa kanila, ay malaking kasalanan po yun. Kontrang-kontra yun sa layunin ng ating Panginoon. Pananagutan po natin yon. Kaya wag po sana natin gagawin yun. After all, tayo rin naman. Hindi naman tayo laging malapit sa Diyos. Hindi naman tayo laging naniniwala sa Diyos. Kung tayo laging naniniwala sa Diyos, eh sana'y lagi tayong sumusunod sa Kanyang utos. Tayo rin naman ay mga naliligaw din ng tupa, di ba? Pero hindi tayo tinuturing ng Panginoon na iba. Kaya sana, kung ganun sa atin ng Diyos, maging ganun din tayo sa ating kapwa. Maliwanag ang sabi niya na ang panukat na ginagamit natin sa ating kapwa ay gagamitin din niya sa atin. Maliwanag ang sabi niya na kung pinapatawad natin ang mga nagkakasala sa atin, kung pinagdarasal natin, kung minamahal natin kahit ang mga kaaway natin, ay ituturing tayo ng Diyos bilang mga tunay na anak niya at patatawarin din tayo sa ating mga pagkakasala. Ito po sana ang makintal sa ating biyaya ng mga pagbasa. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos.
Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible. Lahat kaya na yan. Kaya wag tayo mag-alala. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Hindi niya tayo tinuturing na iba. Yes, kahit tayo nagkakasama. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Lalo pa siguro kung susundin natin ang kalooban niya, kung tayo magiging daan din ng pagkabago ng iba. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kumikit tayo, Panginoon, patawad sa aking pagmamalaki, sa pagiging mataas ang tingin ko sa sarili ko, to the detriment ng kapwa ko. I'm sorry. Umihingi po ako ng paumanhin mula ngayon. Hindi ko ituturing na iba ang kapwa ko. Mas palalawakin ko ang pangunawa ko, mas pahabain ko pasensya ko, mas palalakihin ko ang aking puso para mahalin pa rin ang mga taong ito. Dahil ako rin naman, madalas na maligaw, madalas na malayo sa'yo, madalas na hindi ko talaga maipakita sa aking buhay ang paniniwala ko sa'yo. Pero pinagpapasensyahan mo ko at hindi mo ko itinuturing na iba. Panginoon, tulungan mo akong maging katulad mo kahit konti lang. Malaking bagay na. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Lalo pat kung tayo nagiging tunay na mga anak ng Diyos. Kasi tinuturing natin kahit sino bilang kapatid natin. Kahit pa may nagagawang mali sa atin, kahit pa iba ang ginagawa kaya sa atin, iba ang paniniwala kaya sa atin, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi kalooban ng Diyos na ituring nating iba ang ating kapwa, gaano man ang ating pagkakaiba sa kanila. Kung lalapit kay Jesus, ang layunin ng Diyos ay buuin tayo, hindi ang pagwatak-watakin tayo. Magkawatak-watak man tayo, huwag tayo maging dahilan nito. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang-unang ngayon na magpakailanman at magpa sa walang hanggan. Amen. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.